Hindi na gobyerno kasi ilang quarters na yung economic ang problema eh. I think from the time nagsimula siya bilang Pangulo, yung ekonomiya has been a problem. Understandable dahil galing tayo sa COVID years. Pero hindi na understandable ngayong second year. Kasi dapat meron ka nang ilinagay in place para makarecover ang ekonomiya. Mhm. Yung Maharlika, supposedly sovereign yan eh, sovereign wealth. Ang nakalagay lamang diyan ay yung sa DBP at sa Land Bank na naging issue nga kung ibibigay o hindi. Pero wala kang naririnig. 'Di ba wala yan sa legislative agenda, isiningit nung first regular session ng 19th Congress, lumabas in a matter of less than 3 months, lumabas. But now, nobody can hear about the Maharlika Investment Fund. Nobody is informing the public. There is total silence. So, hindi ko alam kung anong magandang ipapahiwatig sa SONA when it comes to the economy. Maganda yung pagkakasabi ng tatlo na Duterte kasi alam mo immediately pagkasabi nun, maraming lumakas ang loob na mga nag-a-aspire na tumakbo. Akala ko nga negative ang impact eh. Pero nung meron ka agad sa aking tumawag na, ma'am, sasali ako kasi inoffer na ng mga Duterte pamilya nila eh. So parang sila yung nagpalakas ng loob ng ilan na kung may question dito sa nagaharing uri ngayon na tahimik ang 19 Congress dahil takot sila dahil maaalsan ng pondo. So sabi ko, ba maganda pala yung nangyari. Well, ang lumalabas pa rin economics eh. In fact, yung South China Sea I think nasa fourth group of issues na mineasure for this quarter. At ang outstanding dyan, kung titingnan mo yung South China Sea, 50+% are saying we should stay neutral, na mahalaga sa mga Pilipino na neutral tayo. So ang lumalabas pa rin doon sa una, inflation, merong tungkol sa ekonomiya at saka yung tungkol sa korupsyon. Pero kung titingnan mo, Admar, yung naandun pa rin yung pessimism. Kung titingnan mo dun sa overall, lumalabas na low ratings pa rin sa government officials and institutions. Makikita mo yung slide ng mga officials. When I say officials, from President, Vice President, Speaker, to the Senate President. Ang interesting dyan, nung hindi pa Senate President si Senator Cheese na measure namin as member of the Senate, mataas ang approval at trust rating nila. Pero nung naging Senate President siya, parang yung onus o yung burden ng position got him to go lower than his average when he was senator. Yung kay Presidente, he holds the approval rating at 44%, a trust rating of 33%. Ang interesting dyan, doon sa baluarte niya, bumaba siya from 52 to 49. Ang margin of error plus or minus 3%. Samantalang kay Vice Presidente, bumaba siya from 46 to 41 rather from 53 to 46 in terms of approval at 46 to 41 in terms of trust. Interestingly, bumaba siya sa North Central Luzon, sa baluarte ng Presidente, 47 to 38%, pero buoyant siya, katulad rin ng sa tatay niya dahil ang Mindanao, dinadala pa siya. Makikita mo na kahit na may drop, pag kinumpare mo lahat sila, si Vice Presidente pa rin ang mas mataas sa lahat in terms of approval and trust. Hindi na-capture dyan yung resignation niya kasi natapos yung fieldwork namin ng June 19. Nag-resign siya ng hapon, so hindi halos na apektuhan yon. Makikita mo, kaya hindi natin masasagot whether yung bang pag-resign niya, bigla siyang aangat. Pero ang makikita mo dito,
she is being pulled down also by the performance of the whole of government. Ma'am, dito sa ating Pangulo po, ano po yung pangunahing reason kung bakit tuloy-tuloy yung kanyang pagbaba sa rating? Ang lumalabas kasi yung performance dun sa issue ng inflation eh. Economics. So, pag sinabi mong ano yung mga rason, ire-relate mo yan dun sa mga issues na mahalaga sa tao, mahalaga sa kanilang sila'y may trabaho, mahalaga silang namimit nila yung needs nila araw-araw, mahalaga sa kanila na may trabaho pa sila sa mga susunod na araw. So, kung titingnan mo yan dun sa recent CEO survey na ginawa, dun sa CEO survey na ginawa ng PricewaterhouseCoopers, makikita mo dun yung pag-aagam-agam rin ng mga negosyante. So, yung pag-aagam-agam nilang yon, meron pa ba akong kumpanya sa susunod na mga panahon? Ang kumpanya ko ba kikita ng mataas? So, sa tingin ko, ang napakahalaga sa atin yung stability. Predictability, stability at certainty ng policies at matugunan yung presyo ng bilihin. Kasi kung may trabaho ka, meron kang panggugugol para sa pambili ng mga basic commodities. Kung wala kang trabaho, walang katiyakan, magkakaroon ka ng problema. Ngayon, kung i-juxtapose mo dyan yung ayuda, meron nakakatanggap, merong hindi, meron nagsasabing, ikagaganda yan, pero malaki yung nagsasabi na pang short time lang ito. Hindi talaga ito yung problema. Hindi talaga ito yung sagot sa problema. So, pag cross mo lahat yung issues versus the performance, what's pulling him down and the whole of the Marcos administration is essentially economic. Opo. Prof, di ba dito sa nakalipas na 2 taon, abala sa pag-iikot sa iba't ibang mga bansa ang ating Pangulo. So, hindi kailanman matatabunan ang reklamo ng sikmura ng taong bayan sa mga press releases na kesyo, merong mga pledges tayong nakukuha. Yan yung kumbaga, pinaliwanag pa niya na yung kanyang paglalakad, pag-iikot sa iba't ibang bansa ay makakatulong sa ating ekonomiya. So kumbaga, itong ginagawa nila ngayon, hindi matatakpan yung kalam ng sikmura ng taong bayan. Hindi nga nag-figure out May listahan kami na binigay dyan. Merong isa sa mga listahan yung investment, climate. I'm sorry, I cannot recall the percentage, but it's not within your 30% up. So essentially, hindi nakikita ng taong bayan na yung pag-iikot ay nakakatulong. Kasi kung nakakatulong yan, hindi nila gagawing issue yung inflation, yung presyo ng bilihin, yung trabaho. At hindi sila mag-react ng ganun sa ayuda. So kung titingnan mo, i-correlate mo yung mga tinanong, hindi nag-figure out yung investment. Di ba meron naman... Which means alam ng tao na hindi nagre-redound. Wala, hindi nila nararamdaman yung investment. Kung yung claim nila, I think 68 companies already registered with the DTI and they're sure to, put in money. That has not been felt in the last 2 years. Kung yung pledges, ma'am, siguro wala na tayo munang maasahan na mabilis ang proyekto. Di ba meron namang pinagmalaki ang ating pamahalaan na Maharlika Investment Fund na tingin ko yun, meron ng batas noon. Di ba mas mabilis na ma-implement yun kumpara doon sa mga pangako na pledges ng ibang mga bansa? Well, Admar, kung titingnan mo yung bilis ng pagpapasabatas ng Maharlika Fund, ganun namang kasimbagal ang pagkuha ng investment para dyan. Walang pumapasok. So technically, yung Maharlika, supposedly sovereign yan sovereign wealth. Ang nakalagay lamang dyan ay yung sa DBP at sa Land Bank na naging issue nga kung ibibigay o hindi. Pero wala kang naririnig. Di ba wala yan sa legislative agenda, isiningit nung
first regular session ng 19th Congress, lumabas in a matter of less than 3 months, lumabas. But now, nobody can hear about the Maharlika Investment Fund. Nobody is informing the public. There is total silence. So, hindi ko alam kung anong magandang ipapahiwatig sa SONA when it comes to the economy. Makikita natin yung rating ni Moody's, no? From up and up performance to medyo below the X line na nga eh. So hindi natin alam kung pag sinabi mong the state of the nation is great, the state of the nation is good, I don't think the president can claim that in the State of the Nation address unless there comes a miracle that in the next 21 days magbabago ang sitwasyon ng mga kababayan natin. Prof, nasusukat po rin ba or pinag-aaralan din po ba ninyo sa Publicus Asia when it comes to the awareness o yung consciousness po, yung pagtaas ng kamalayan ng ating mga kababayan ngayon sa lahat po ng krisis na kinakaharap, at ano po rin ba ang nakikita ninyong challenge na dapat din po nating pang tutukan, no, dito po kasi National Day of Protest at lumawak na mula since January hanggang ngayon ng mga issue po na nilalatag po natin ngayon? Well, alam mo Ina, pag-iwahiwalay natin yung mga issues, no? Nagpintura sila ng issue tungkol sa South China Sea, may economics, may pagkukuha sa mga nakalimutan na siguro yung drugs, nandyan si Pastor Kibuloy. So, mineso natin lahat yung mga issues na yan at nahati nga sa 4 na classifications yung nangyari. Yung first classification, kailangan matugunan yun ng administrasyon. Kasi yung last na classification, yun yung paulit-ulit na hindi naman tinutugunan, sinindihan, pero tinabilang muna. Yan yung charter change, di ba? Tapos yung anti-drugs, hindi natin maintindihan kasi from the arrest sa Alitagtag, wala na nangyari. Yung Pogo, sinindihan nila, pero ang lumalabas dun sa survey, ayaw ng tao ang Pogo. So, kailangan itong himay-himayin in the light of all the projects and programs and policies of this administration. Kasi kung susundin mo o you will take into consideration yung sentimento ng tao, kailangan nilang reprioritize ang kanilang mga plano para sa susunod na at least quarter para makakuha ng positive reading ang administrasyon. Again, kung tutingnan mo, lahat ng leadership position na pull down dahil sa performance ng administration. I'm not even saying performance ng presidente, is the performance of the whole administration. So wala kang tulak kabigin na masasabi mo, oh ito maganda ang ginagawa, oh ito maganda ang ginagawa. In terms of approval, TESDA. TESDA ang number 1 dahil ano ba ang TESDA? Ang TESDA, ang mga estudyante nagtatapos na maaga para makapagsimula ng kanilang entrepreneurial skills, no? Magamit yung skills na yon at magkapagkaroon ng negosyo. So sa akin yung TESDA, hudyat yun na kailangan ng taong bayan na ma-equip nila ang sarili nila to capacitate themselves. Para ang nangyayari na nun, tao na mismo ang gumagalaw para sulbahan yung problema nila. Hindi na gobyerno kasi ilang quarters na yung economic ang problema eh. I think from the time nagsimula siya bilang Pangulo, yung ekonomiya has been a problem. Understandable dahil galing tayo sa COVID years. Pero hindi na understandable ngayong second year. Kasi dapat meron ka nang ilinagay in place para makarecover ang ekonomiya. Prof, dito naman sa National Day of Protest ngayon at mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kabilang din siya nanguna rito at nasa Tacloban City siya. Alam naman natin ang baluarte ng Romualdez dyan at matitindi rin yung mga pagpuna din
nitong si FPRRD. Ano nakikita mong mensahe nito na dapat malaman ng taong bayan dito sa pagbisita niya sa Tacloban City? Alam mo, Admar, mahalagang ilagay ang ilaw sa Tacloban City, no? Kasi usually, kung ang pinuno ng isang institusyon o isang branch ng gobyerno ay taga doon, nabubuhay at napapalakas ang ekonomiya, naiaayos ang problema ng infrastruktura. Ang Leyte is isang problema na masyado ng how shall I put this? Masyado ng nahuhuli sa karamihan ng mga highly urbanized city. Ako'y natutuwa at yung multi-geographical at multi-sectoral nitong National Day of Protest ay nakikita ng tao. Hindi mahalaga na ikaw ay nasa isang lugar, mahalaga na iparating sa mas maraming syudad, mas maraming tao. Bakit ba tayo nagproprotesta? Ano ba ang pinoprotesta natin? Katulad nung sinabi ni Presidente Duterte nung kamakailan, napakahalaga ng usapin sa pagkain. Napakahalaga yan kasi alam naman natin ang bigas ay main staple food natin. Alam naman natin na ang basic commodities tumataas. So, itong paggalaw mula Quezon City, balita ko meron pa mga riders na umiikot sa, I understand there's a group going around in Zamboanga del Norte. There's a group going around in Davao. I don't know if they will link up. Ito'y isang hudyat para dito sa administrasyon na tugunan nila. Hindi ang solusyon ng ayuda. Lalong-lalo na kapag naririnig natin na merong kulang-kulang o merong hindi nabibigay. Tandaan po natin ilinabas ang 83% ng budget sa simula ng second quarter. Bilang isang public administrator na estudyante, ako'y nagugulat doon. Kasi ang naiiwan na lamang na pondo sa bayan, kung ilinabas mo ang 83 ay 17%. So kung magkaroon tayo ng bagyo, kalamidad, gera, saan tayo dadalhin? Yung paglabas ng 83% is very reckless. Kasi makikita naman natin ang dinadala pababa sa distribution ng ayuda, cash. So, samantalang yung 4Ps, may sistema yan, kinukuha mo sa land bank, merong listahan, ito cash. At merong mga activities na nangyayari bago ang distribution ng ayuda. Yung bang abuse of power, makikita mo sa lahat ng sangay ng gobyernong ito. Nakakalungkot dahil imbes na matulungan, imbes na magkaroon ng long-term solution to the economic problems, panandalian lang. At ginagawa ng dumadami ang tao, malaki ang suporta namin, tapos distribution ng ayuda. Sa tingin ko, nagkakamali ang administrasyon na ito na gamitin ang ayuda bilang propaganda para sa pagpapakita ng lakas ng kanilang administrasyon. Mhm. Yes, Ina. Prof, today is National Day Protest. It also marks the second year talaga ng Marcos administration. Dati kasi pag binibigyan natin assessment, bigyan natin hanggang 2 taon. Pero ngayon na, 2 taon na. At ito na rin may panawagan na bumaba na sa pwesto si Bongbong Marcos. Pero ano po yung nakikita nyo sa mga susunod na panahon? Kasi recently nga nagpahayag si VP Sara Duterte na 3 Duterte naman ang posible pong tumakbo ngayong 2025 elections. And then meron din nag-viral siya na video. Itong tinanong yung sugat niya sa leeg na binalak siyang igurgur. Sinubukan ako igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Pero hindi niya na-explain kung ano ibig sabihin nun. Ano po ang nakikita niyo maging lagay ng ating politika sa mga susunod pang panahon? Alam mo, Ina, yung magiging estado ng ating politika, lalong magkakaroon ng igting ng pagkakaiba nila. Sa tingin ko,
strategic nung in-announce na 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Sa tingin ko, napaka-strategic yung sinabing si Baste sa 2028. Doon muna tayo doon sa 3. Yung 3 literally tells everyone, hindi, kasi may mga nagsasabi na ano ba yan, dynastiya na tayo. Unang-una wala tayong dynastic law, anti-dynasty law, no? Meron sa local level, sa SK, very clear yan, no? So, yung pagkakaroon ng, ako kasi hindi ako naniniwala na kailangan magkaroon ng anti-dynasty. Kasi may mga dynasties na naaalis. Kumbaga, kung yun ang pulso ng taong bayan, they will stay. I mean, a perfect example are the Kennedys, the Bushes in the US. There are so many dynasties elsewhere where they are subjected to the mandate of the people. If the people does not like to support them, maalis sila. So yung dynasty, sa tingin ko, oo, hindi maganda na family instead of political party. Pero nakita naman nyo ang nangyayari sa political party. Lalo na itong pagsasanib-sanib ng puwersa in the guise of unity. So malaking question mark yun. Sino ba ang oposisyon? And in fairness to the Liberal Party, please do not claim you are opposition. Kasi tumigil kayo ng 2 taon eh. Nung natalo kayo, wala sa inyo nag-fiscalize. Walang nag-question. Ang question nyo hindi programmatic. Ang question nyo personality-based. So, para mo sabihin kayo ang tunay na oposisyon, alam niyo ng taong bayan kung sino ang tunay na oposisyon. Lalong-lalo na siguro kung magsanib puwersa ang dilaw at ang pula. No? Maganda yung pagkakasabi ng 3 na Duterte kasi alam mo immediately pagkasabi nun, maraming lumakas ang loob na mga nag-a-aspire na tumakbo. Akala ko nga negative ang impact pero nung meron ka agad sa aking tumawag na, ma'am, sasali ako kasi inoffer na ng mga Duterte pamilya nila So parang sila yung nagpalakas ng loob ng ilan na kung may question dito sa naghaharing uri ngayon na tahimik ang 19 Congress dahil takot sila dahil maaalsan ng pondo. So sabi ko, maganda pala yung nangyari. At tumibay yung iba. So yung iba nagpaplano, sabi ko hindi na ako kayo pwede sa party list kasi dapat may manifestation noong December. Ano kaya ma'am kung district? So makikita mo yung mere announcement created, hindi naman tsunami pero it created yung sinasabi ko, nagkaroon ng earthquake sa political establishment. The fact na hindi sila makatulog at the fact na nag-meeting sila kaagad kung anong impact nito. It is just a mere announcement, testing the waters. Right? So, sa politika kasi, marami kang trial balloon na tinitingnan, na pinapakawalaan. Tapos ang exit strategy mo, very clear yon. Sa tingin ko, very clear, para kay BP, kung ano yung exit strategy na yon. Kasi siya nag-announce Hindi naman si Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi naman ang mga kapatid niya. Siya ang nag-announce. At sinabi niya, ang sabi ng nanay ko, ako daw ay magme-mayor ng 2028. So, ginugulo ba niya? Yung hindi siguro sanay manood at magbasa ng mga political kwan, talagang matitrigger ka. Opo. At kung ang gusto talaga i-trigger, talaga na-trigger lahat, no? Na ang reaction, talagang iba-ibang klaseng reaction. Ngayon, dun sa sugat, yung sugat, that is a health reason. And I don't think the Vice President, I don't think it is incumbent upon her to reveal her medical records. But that was used as a hyperbole or irony, kung ano man yung figure of speech, na essentially ang sinasabi niya, ginugurgur ako pero hindi nila na ako naging kaya. Alam niyo, matalino si Vice President kasi may lumabas na at dapat tigil-tigilan na daw ni Vice President yung panloloko, yung mga comedic relief, dapat daw maging seryoso. Yes, Prof.
kilala nyo si Vice President Sara, kilala nyo yung authentic self ng Duterte, hindi mo yun maaalis kay VP Sara kasi ganun siya. Opo. Pero kung matalino ka, alam mo kung kakagatin mo yun o hindi.